Ito nga mga may, sobrang nabobore na ako sa paligid ko. Alam nyo, harap pa man din ito. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko. At yun nga, habang iniintay natin na ma-renovate, gawan muna natin ng paraan or muna natin ng kapakinabangan naman muna. Naisipan ko ang magtanim muna ng mga palaya, ganon. At tamang-tama, may nakita nga akong poste. Yan ang gagawin nating poste. Para sa gagawin nating bagingan. Actually, maganda din yan. Parang ano na rin, parang pangharang na rin. Hila ko na. At medyo mabigat naman. Ayun yung taga-video ko. Yung anak kong 6 years old. Ayan nga, habang pinaplano ko, kulang pa tayo ng poste. Kaya pupunta na naman tayo nanguha dun sa may kawayan. Magtingin-tingin tayo. Sakaling may makita tayo, pwede nating pamposte. Ayan nga, medyo mahirap din manguha ng poste. Ayan. Well, ang ano lang naman natin dito, wala tayong gagastusin. Yun lang mamaya, yung tali. Ayan lang, nagbungkal na ako ng paglalagyan natin ng poste, pagpapatayuan ng poste. Magalaw itong ating taga-video, kung ano-anong binibidyo. Ayan. Ang gulo-gulo ng harap namin. Alam niyo yung mga kalat na yan, noon pang bagyong, Pepito. Ayan na yung anak ko. Ayan yung panali natin. Gagawin natin tali. Ayan. At sinimulan ko na nga. Itatali-tali lang ganyan. Actually, simple lang yan. Binili ko lang yan ng 20 pesos. Parang 85 lang siya. 85 na piraso. Kasi yung pinagbibilihan kong una is 25 pesos, 100 pieces na yun na tali. Malawak-lawak na rin yun. Ayan, parang ganyan lang. Actually, half day ko lang yan ginawa. Ayan. Tapos na. Ayan. Diba? Ang dali-dali lang. Kaya nating mga babae yan. At yan naman yung tumubo na. At yan na nga yung ginawa natin. Ayan na. Ayan na yung transplant nating mga ampalaya. Ang bilis lang ayan. Parang ginawa na rin natin siyang fence. Ayan, ang ganda. Actually, maganda siyang, temporary na bakod. Yan din yung ginawa ko noon dito sa side namin. Tingnan nyo, sobrang boring. Walang katanim-tanim. Yun nga, nagkaroon ako ng idea dahil sa nakita ko noon. Ayan, Yan yung mga ginawa kong una. Yan na yung kong ginawa. And, ayan. Diba, ang ganda. Ang palaya din yung tinanim ko dyan. Pero ngayon, yung nag-i-exist na tanim ko nung ngayon, yung, yung sigarilyas. Yan, yung mga tanim ko nun. Actually, wala na yung mga ampalaya na yan ngayon. Namimiss ko na. Hintayin ko lang yung sigarilyas na nahunin niya ngayon. Magtatanim din ako ng ganito. Ibabalik ko siya pag hindi na niya panahon. Kasi talaga namumunga pa rin siya. Yung sigarilyas, tsaka yung parda. Hindi ko alam ang Tagalog niya. Ayan, di ba guys? Mga ang ganda-ganda.
Actually, nakatulong siya sa amin eh. Pag wala kaming ulam, pitas-pitas lang, ganyan. Oh, nakakamiss talaga. Maganda talagang magtanim-tanim din tayo sa paligid natin eh. Oh, yan naman yung patola. Sobrang dami din ng bunga noon. Ng patola. Yan. Pag may bakante tayo mga mi, magtanim tayo ng mga ganito. Kasi malaking tulong lalo na hindi naman ganun kalaki yung sahod ng mga asawa natin. Kung may free time tayong magbungkal-bungkal, magtanim-tanim. Actually, ang pinagtaniman ko lang dyan sako. Okay naman siya. Ang dami niyang bunga. Tsaka maganda sa paligid yung may tanim. Tsaka hindi din kailangan nito ng spray. Hindi ako nag-i-spray. Pero may organic na daw. Sa susunod, magawa ko ngayon. Yung spray para hindi tusok-tusok yung mga bunga. Egg lang daw yun, tsaka suka. I-spray. Ayan yung anak ko. Ayan, natuwa. Kumuha ng patola na uulamin namin. Paano? Ayan. Ang hirap siya. Oh, hirap. Dito dito. Kaya sa huli, ako na din ang nagputol. Sige. Bago matapos, please subscribe naman kayo mga mi. Hanggang sa muli!